Naburo ng mga mata ni Krisa sa mukha ni Nick sa naging tanong nito. Doon niya naalala na naman ang importansya ng kwintas na yon na galing sa kanyang yumaong ina. Lihim na ipinangako niya sa kanyang sarili na oras na maglugar siya after ng event ay pupuntahan niya ito sa pinagsanlaang pawn shop upang tubusin. Ganun pa man ang kanyang plano ay pinili niyang wag na yung sabihin sa abogado. Kakailanganin pa kasi niyang sabihin dito kung ano ang kwento ng kwintas na yon. Oras na paniguradong lalamon ng maraming oras. Sa halip ay hinaplos niya magkabilang pisngi ng binata. Malilate ka na kung hindi ka pa aalis ngayon. Akala ko ba ay nagmamadali ka papuntang office? Binasaan ni Nick ng laway ang kanyang labi at tinitigang mabuting mukha ni Krisa. Iba na naman sa kanya ang dating ng pagiging malambing nito. Nalimutan niyang hinihintay niya nga pala ang magiging sagot ng dalaga sa kanyang katanungan. Lumambot ng tingin niya dito na napuno ng pagmamahal. Oo nga pala, kakain pa rin ako ng agahan. Mabilis niyang ninakawan ng halik sa labi ang dalaga na mahinang mga hakikik lang ang naging tugon. Kinikilig na bahagyang kinagat na nito ang kanyang labi dahil feeling niya ay naroon pa rin nakadikit ang labi ng binata. Walang sinabi ang kaswitan nito noong nobyo niya si Alex na palagi siya ang unang gumagawa ng effort. Sa abogado, kahit na wala siyang pinangahawakang label ng relasyon nila, alam naman niya kung gaano siya nito kahalaga. Talo pa nga nitong magjowa sila kung maglambing sa kanya. Sa kaalamang yun ay lumabas na ng silid ang abogado ngunit hindi binitawan ang hawak niyang kamay ni Krisa. Kung kaya naman hila-hila niya ito hanggang sa makarating sila ng dining table sa kusina. Hindi naman doon nagreklamo ang dalaga kahit pa sa mga sandaling iyon na hindi pa man lang siya nakakapaghilamos ng muka o nakikita yon kung maayos ba ang kanyang itsura. Good morning, attorney and Miss Krisa. Maligayang bati ni Manang Esperanza na yumukod pa ng madaanan nilang malapit sa may pintuan ng kusina. Good morning, Manang. May pagkahiyang tugon ng dalaga. Tumangulang naman si Nick dito. Ready na pong breakfast nyo? Pagbibigay alam pa ng matanda kahit na hindi naman tinatanong. Salamat po, Manang Esperanza. Muli pang tugon ni Krisa sa kanya. Sabay silang kumain ng agahan. Habang ginagawa iyon ay panakanakan tingin ng abogado sa maid. Pagkatapos mo maghugas ng plato, pwedeng umuwi ka na, Manang. Malinis pa naman ang bahay. Hindi daw natuwa ang maid dahil pakaramdam niya ay sign yon na nagpapahiwatig na tatanggalin na siya sa trabaho at hindi na siya kailangan sa tahanang yon. Naguguluhang hinarap niya na ang abogado. Attorney, trabaho ko po ang maglinis araw-araw. Paano ko kukunin ang sweldo ko kung hindi ko naman po ginawa ng maayos ang trabaho ko? Hindi po yun pwede, attorney. Maring tanggi ng matanda. May mali po ba akong nagawa? Sabihin niyo po, willing po akong baguhin yon. Panik na ng katulong. Tumingin si Nick kay Krisa na tahimik na nagmamasid habang inuubos ang pagkain sa plato niya. Bahagyang iginalaw ng dalagang kanyang magkabilang balikat dahil lihim na hinihingan siya ng opinyon ng binata. Nagpapatulong tong kumbinsihin niya si Manang Esperanza na hindi kailangang araw-araw ay naroon. Pwede yun, Manang Esperanza, lalo na kung hindi naman madumi at saka wala kang maling ginawa. Huwag kang magpanik, maayos ang trabaho mo. Matagal ka na sa akin at wala ko doong reklamo. Sinundan ng pares ng mga mata ni Manang Esperanza at ni Krisa ang ginawang pag-inom nito ng black coffee. Pareho nilang hinintay ang susunod na sasabihin ng binata dahil batid nilang may kasunod yon. Huwag kang mag-alala, Manang, hindi naman kita tatanggalin sa trabaho kagaya ng inaalala mo. Ayaw lang kitang nahihirapan, lalo na kung malinis pa naman ang bahay. Hindi rin kita kakaltasan sa sahod. Ano po bang tunay na hangarin niyo, attorney? Hindi ko maintindihan. Akala ko i-evict mo na ako. Nahihimigan na ni Manang Esperanza ang gusto nitong mangyari pero ayaw niya itong pangunahan. Sinulyapan niya si Krisang na mula ng muka, patunay na tamang iniisip niya. Baka po kapag hindi ako pumasok, mahirapan si Miss Krisa na mag-isang mag-asikaso ng penthouse. Malaki pa naman ito. Kaya mo bang maglinis ng buong bahay ng ikaw lang, Miss Krisa? Lingon niya sa dalaga. Biglang nasamid na si Krisa sa pagkain na sa kanyang bibig. Tama nga naman doon ng maid. Nagbibiro lang ako, Manang Esperanza. Kabig ni Nick sa kanyang sinabi nang maisip ang sinabi nito. Bahagya pa itong natawa. Ayaw niyang mahirapan si Krisa kagaya ng sinasabi ng matanda. Gusto niya pa nga itong magbuhay prinsesa.
Walang magbabago sa schedule ng trabaho mo. Ulit pa ni Nick. Napailing na lang si Krisa na mabilis na ng pagbabago ng isip ng abogado. Maya-maya pa ay bumitak ng kakaibang ngiti sa labi ng maid na nahulaan na niya ang nais na mangyari ng binata. Kaya nasabi ito, gusto nitong masolong dalag at hindi yan tahas ang mabanggit sa kanya dala ng kanyang hiya. Naiintindihan ko ng nais mong mangyari, attorney. Susubukan ko na lang na hindi gaanang maingay habang naglilinis ako. Pasensya na po kung naistorbo ko kayo kanina. Nahihiyang yukod pa ng matanda. Nandilat na doon ang mga mata ni Krisa. Ganon din sinik na namula ng buong leeg sa hiya. Sige po, itutuloy ko ng trabaho ko ng maaga rin ako makauwi mamaya. Ilang minutong natigilan si Nick ngunit muling kinausap si Manang Esperanza. Ayaw mo bang magbakasyon, Manang Esperanza? I mean, pwede kitang bigyan ng 3 buwang pahinga with pay yon. Umuwi ka ng probinsya para makasama mong buo mong pamilya. Yun sanang gusto kong sabihin sa'yo. Hindi ang dahilan noon ay ang anumang inaiisip mo. Natigilan ang matanda sa paghakbang sa offer ni Nick. Matagal na nga niyang gustong gawin ng bagay na yon. Hindi lang siya makakuha ng panahon dahil sa trabaho. Isa pa, kailangan niya rin kumita ng pera. Pagbalik ko ho ba ay may trabaho pa rin ako? Oo naman, hindi ako kukuha ng bagong maid. Hihintayin kong pagbabalik mo. At kung ang inaalala mo naman ay ang kalinisan ng bahay, pwede na muna akong kumuha ng iba pansamantala. Pansamantala lang. Hindi ko pahihirapang maglinis si Chris, kagaya ng iniisip mo, oras na magbakasyon ka. Sige, attorney, hindi ko po tatanggihan ang offer nyo dahil ako rin naman ang makikinabang. Okay, sige, ipapasan ko sa sekretary kang worth ng 3 buwan mong sweldo. Muli lang yumukod ang matanda. Mababanaag sa kanyang mukhang labis na tuwa at excitement. Maraming salamat po, attorney. Matapos daw kumain ay umalis na si Nick. Inihatid siya ni Krisa sa may pintuan. Pagkatapos noon ay bumalik siya ng silid at muling nakatulog. Hindi niya namalayan kung anong oras nakaalis si Manang Esperanza, ngunit sinigurado ng matanda na malinis ang buong penthouse. Bago siya umalis at may pagkain sa mesa, sa oras na magising ang dalaga at nakaramdam to ng pagkagutom. Hapon na nang magising si Krisa. Hindi pa siya magigising doon kung hindi pa dahil sa malakas na ingay ng doorbell. Sinong kailangan niyo? Napatras si Krisa nang makita niya ng sekretary palayo ni Nick. Pasensya na kung naistorbo ka namin, Miss Krisa. Paunang uwi ka nito nang makitang itsura ng dalagang halatang bagong bangon pa lang sa higaan. Kailangan po kasi naming agahan patungo dito. Napahilamos na ng mukha si Krisa nang maalalang hindi pa siya nakakaligo. At ngayon na nga pala ang napag-usapan nila ni Nick. Masyado siyang nahimbing matulog. Bumawi ang kanyang katawan dahil sa puyat na kanyang inaabot na nagdaang gabi. Paglingon niya sa likod ng secretary ay may mga kasama siya, kung kaya naman lalo pa siyang nahiya sa kanyang itsura. Nalaman niya lang na stylist, makeup artist at ilang employee ng damit na binili ni Nick na may hawak na hindi kalakihang mga box ang mga yon, nang pahapyaw na silang ipakilala ng secretary. Hindi niya natandaan ang mga pangalan ng mga ito kahit na isa dahil ang isipan niya ay naiwan na kay Nick. Hindi pala talaga ito nagbibiro sa sinabi niya. Ang buong akala niya pa ay ang sekretary lang nitong pupunta upang i-deliver ang damit na isusuot niya. Siya nang bahalang magayos ng mukha at ng iba pang kailangan. Full package palang kinuha ni Nick. Tuloy kayo, pasensya na't hindi ko pa ako nakakaligo. Niluwagan niya na ang pintuan kahit pa medyo nag-aalangan. Pumasok naman doon ang kanilang grupo. Dere-derecho sila sa sofa na matagpuan sa malawak na sala ng penthouse. Halatang hindi lang yun ang unang pagkakataon na nakarating doon ang secretary ni Nick. Nasa tingin naman ni Krisa ay mabait. Hindi naman ito masungit ng gaya ng kay Alex. Sinundan na sila doon ng dalagang nakalutang pa rin. Ayos lang, Miss Krisa, marami pa naman tayong oras. Ang mahalaga ay ang makapili ka na ng damit. Kapag nagawa mo na yon, magiging madali na lang ang mga susunod na step na kailangan gawin mo. Ako pa ang mamili? Puro na pagtatakang tanong niya, ang bunga kala niya sinik ng namili, susuotin na lang niya yon. Ngunit siya pa pala ang kailangan gumawa noon. Yes, Miss Krisa, si Atty. Bentakot lang ang namili ng mga damit na possible na babagay sa'yo. Wala nang makita ng Secretary Nick na interesadong amo sa dalagang kaharap noong nasa business trip sila. Alam niyang may ibang pakay ditong abogado. Sa ngayon ay maaring live-in lang ang dalawa sa mata ng lahat, ngunit ipupusta niyang trabaho niyang gustong-gusto ito ng kanyang amo. Hindi na rin siya magtataka na sa hinaharap ay itong magiging asawa ng abogado. At hindi niya na yun mahihintay pa. Sige na girls, ipakita niyo ng mga damit kay Miss Krisa.
Palakpak nito sa himig pautos. Agad namang tumalim ang mga iyon na sinimulang ilabas mula sa kanilang dalang box ang mga dress na personal na pinili ni Nick. Nasa 30 piraso yon na ang lahat ay kasya sa dalagang ng mga sandaling iyon ay napanganga sa pagkagulat dahil sa ganda ng mga iyon at hindi basta-basta. Natutup na niya ang bibig habang ang mga mata ay nakatuon sa mga damit na alam niyang tumataginting ang halaga na hindi na niya itatanong sa secretary. Baka bigla siyang mahimatay kapag nalaman ng presyo. Ang sabi ni Attorney Bentacourt, mamili ka ng 10 piraso dyan para sa hinaharap na okasyon. Nakangiting baling nito sa kanya. Maging ang mata ng secretary nakangiti na rin sa kanya. 10? Hindi isa? Tanong ni Criza na hindi makapaniwala kung ilan ang kailangang piliin niya. Yes, Miss Criza. 10. Yun ang mahigpit na bilin sa akin ni Attorney Bentacourt. Dahan-dahang nilapitan ni Criza ang mga dress na nilatag na sa sofa upang mamili na siya. Pinagapang niyang kanyang mga daliri sa tela noon habang kumikinang pa rin ang kanyang mga mata. Uulitin niya, hindi siya mayaman at ngayon niya lang naranasan na makapamili ng mga ganitong uri ng dress. May mga pagkakataon naman na siyang nakakapamili pero isa lang ang kanyang madalas na nabibili dahil sa mahal. Kuminsan pa nga ay pahirapan pa siyang magbitaw doon ng malaking halaga dahil nagtitipid siya. Hindi lang kasi itong magiging unang beses na isasama kanya sa mga mahalagang okasyon. Nakikinita ko na magkakaroon ka pa ng maraming pagkakataon upang samahan si Attorney Bentacourt sa mga social na kaganapan sa hinaharap. Ito ang pangunahing mga kailangan mo at saka mga alahas. Bilang babae, halos tumalo ng puso ni Criza sa kanyang narinig. Walang sino man ang tatanggi lalo na kung makukuha niya yon ng libre. Hindi niya sukat akalain na magkakaroon siya ng ganong pagkakataon. Noong inaya siya nitong manirahan sa kanyang bahay, ang tanging nasa isipan ni Criza ay gagamitin lang nitong katawan niya. Tama naman siya doon, subalit mas doble pa palang gagampanan niya sa buhay ng abogado. Hindi na naman niya mapigilan na sariling maging asyumerang may pagtingin na rin ito. May malawak na network ng mga contacts sa Attorney Bentacourt. Alam mo naman yun, bukod sa pagiging sikat na abogado, kilala rin siyang magaling na negosyante. Huwag mo sanang sayangin. Ano ang ibig mo sabihin? Natitigilan sa paghaplos ng fabric ng mga dress na tanong ni Criza. Nilingon pa siya ng dalaga na bahagyang nakakunot na ang noo. Aaminin niya, hindi niya nagustuhan ng tono ng huling sinabi nito na para bang pinaparating nitong dapat siyang magpasalamat sa nakukuha dito. Hindi siya nito sinagot ng diretso, tumindi man ng inis, hindi yun pinakita ng dalaga sa secretary. Ang gusto ko lang sabihin ay babae ka, may kapangyarihan ka. Kung ano man ang hawak mo ngayon sa iyong mga palad na mahalaga, huwag mong hayaang mawala sa iyo ng isang iglap lang. Alagaan mo to. Naguluhan pa doon si Criza, ngunit batid niyang may magandang intensyon ng secretary sa sinasabi. Isipin na lang niyang binabalaan siya nitong huwag abusuhin ng pagiging mabait ng abogado sa kanya. Tatandaan kong lahat ng iyon. Maraming salamat sa iyong paalala. Pinagpatuloy niyang pagpili ng 10 klase ng dress na isa-isa niyang tinuro na agad namang inihiwalay ng mga employing nakabantay at alertong nakatayo sa gilid at naghihintay sa desisyon niya. Gusto niya pa sanang itanong kung magkano ang halaga ng isang dress. Ngunit wala siyang lakas at baka magulantang lang siya at hindi makatulog ng maayos oras na malaman niya. Baka mamaya palaging isipin niya yon. Mahal yon, sigurado siya. Knowing Nick, hindi siya nito pagsusuotin ng mumurahing mga damit lang na sa hindi gaano sikat na butik makukuha. Hindi niya pa rin maisip kung bakit pagdating sa kanya, parang tubig lang kung mag-aksaya ng salapi ang binata. Yung tipong hindi man lang ito manghihinayang. Ganun pa man ay aaminin niyang sobrang saya niya ng mga oras na yon dahil sa binata. You're welcome, Miss Criza. Pagkatapos niyang mamili, mabilis na siyang kumain ng pagkaing iniwan ni Manang Esperanza. After noon ay mabilis na rin siyang naligo upang makapagsimula ng mga naroong bihisan at ayusan siya. Basang-basa pa ng tubig ang buhok ni Criza nang lumabas siya ng silid. Nagmamadali siyang matapos agad na maligo dahil nahihiya sa mga naghihintay sa kanya. Ilang minuto lang ginawa niyang hindi normal sa pagliligo niya na kuminsan ay tumatagal ng ilang oras. Hindi na siya nagabalang tuyuin pang buhok dahil baka kung anong masabi ng mga ito sa pagiging matagal niya. Sinuklian lang siya ng ngiti ng sekretary nakaupo sa sofa. Ngunit nang makitang paglabas ni umahon na rin to. Matalas at magaling talagang mamiling mga mata mo, Miss Criza. Marami ako nakitang pagbabago dito sa penthouse ni Attorney Bentacourt. Hindi nakakagulat na nabanggit niya sa akin kaninang umaga na maganda ang iyong panlasa sa mga dekorasyon at pangbabaeng mga gamit.
Ang galing maghabi ng mga salita ng sekretary na kagad nahulaan ni Kriza. In short, magaling tumang bola. Mabulaklak, yun at kagad na mapapaniwala sinumang makakarinig. Lihim na kinilig naman doon si Kriza. Malamang nakakataba ng puso na malaman na pinag-uusapan pala siya ng abogado at ng sekretary nito kung minsan. Buong puso na tuloy ang ginawa niyang pagtanggap sa mga damit nito bilang regalo. Batid niyang magiging masayang abogado kapag nakita nitong masaya siya sa mga damit. Maupo na po kayo dito, Miss Kriza. Kami na pong bahalang magpatuyo ng buhok mo. Simulan na natin ang pag-aayos sa'yo. Singit ni isang babae doon na may hawak ng blower ng buhok. Sinunod yun ni Kriza. Matapos sasundin ang sinabi nila sa kanyang kailangan na niyang isuot ang dress na kanyang gagamitin. Nang sa ganun hindi na nito masira mamayang makeup na kanilang ilalagay sa kanyang muka. Pribadong piging na yon kaya hindi naman kailangan sobrang bongga ng kanyang suot. The stylist picked her a dark colored dress with thin straps. Ang pangitaas na bahagi ng damit ay hapit na hapit sa kurban ng dalaga na lalo pa ditong nagpaganda. Ang laylay naman ito'y natural na nakabuka upang ipakita ang pares ng mapuputi niyang legs na magpapakita sa slit nito sa gilid ng dress. Fit na fit sa inyo, Miss Kriza. Bagay na bagay para kay isang modelo. Papuri na stylist na ilang beses pang sinipat ang kanyang kabuuhan. Parang ginawa lang ang damit nito para isuot mo. Tinignan niya pang maigi ang mukha ng dalaga sa malapitan. Maliit ang mukha nito. Baby face din yun na bagay ang brown na buhok na animo. Ay may mga buhok ito na bunga ng bagong pitas na mais. Alam mo, Miss Kriza, mas babagay sa suot mong damit kung kulay itim ang iyong buhok. Huwag kang mag-alala kung bahala. Pansamantala lang din naman ang kulay. Washable. Oras na maligo ka, tanggal din yung kaagad. Not unless gusto mo itong gawing permanent ng kulay. Pwede kang pumunta sa shop ko kung sakaling magbagong isip mo at ipagawa mong itim ng buhok mo. Naupo na si Kriza sa upuan na tinarap ng salamin na dala rin ng grupo nila. Nasa sala pa rin sila ng penthouse at doon na lang gagawin ng kanilang pakay. Marahan niyang hinagod ang hibla ng kanyang buhok. Natural ang kulay noon at parang ayaw niya namang palitan ang kulay nito. Baka masira. Ganun pa man ay gusto rin niyang masubukan ng ibang kulay kung babagay yun sa kanya. Sige, pag-iisipan ko mabuti. Nais sanang idagdag ni Chris ang tatanungin niya rin si Nick tungkol doon at baka magalit sa kanya. Gusto niyang makuha ang opinyon nito sa pagpapalit niya ng kulay ng kanyang buhok. Ayaw naman niyang pag-awayan nilang bagay na yon. Dapat lahat na magiging desisyon niya ay may alam din ito. Sige, Miss Kriza, walang problema. Tawagan mo lang ako at ipa-priority kita sa shop ko. The stylist was very efficient. Sinimulan na niyang tuyuin ang buhok ng dalaga. Nag-spray na siya dito ng hair dye na gagamitin niya at inayos na yon. After all the makeup was done, abot tenga ng naging ngiti ng makeup artist na parang biglang naging ibang tao ang babaeng kanilang nilagyan ng kolerete. Mukha talaga siyang artista kapag naayusan, no? Pwedeng-pwede rin siyang maging modelo. Once na may nag-offer sa'yo na mag-model ka, i-grab mo na. Huwag mo sayangin ang ganda mo, Miss Kriza. Naku, sa tingin niyo papayag si Atty. Bentacourt? Mawawala na siya ng oras noon sa kanya. Sabad na sekretareng tahimik lang nakikinig sa kanya. Dapat sasanggunin na muna siya sa kanya bago pumayag. Ay, oo nga pala. Baka ayaw ni attorney dahil mas ma-expose siya noon. May kamukhain siyang artista eh. Nakalimutan ko na lang kung sinong pangalan. Sabad naman ng isang hindi na rin mapigilan ang sariling magbigay na komento. Kung tutuusin ay mas maputi pa nga si Miss Kriza kumpara doon sa sinasabi kong artista. At saka maapil, isa pa ay mas matangkad din. Sumang-ayon naman ang mga kasamahan nila doon. Hindi naman makapaniwala si Kriza sa kanyang itsurang nakikita sa kaharap niyang salamin. Pwede pala siyang mas maging maganda kung mag-ayos lang ng iba talagang kapangyarihan ng pera kapag meron ka. Ang mga bagay na imposible ay posible. Naku, paniguradong mahuhulog ang panga ni Atty. Bentacourt oras na makita ka. Oo nga, baka mamaya piliin na lang niyang huwag na kayong pumunta sa piging para ipagdamot ka sa ibang mga lalaki na maaaring maging interesado sa'yo doon. Naku, hindi mangyayari. Hindi yan itatago ni Atty. Bentacourt. Sa halip ay pagyayabang niya pa yan. Sabad ng sekretary ngiti-ngiti pa rin ang labi habang nakatingin sa dalaga. Ganun siya. Mayabang sa mga pag-aari niya. Iinggitin pa niya ang ibang naroon sa pagkakaroon ng kagaya niya. Mahina silang nagkatawanan. Matapos na palisin ng sekretary ibang mga kasama ay kinausap niya ng masinsinan ng dalaga. Sinabihan na huwag na galaw ng galaw dahil baka masira ang suot na makeup. Siya na rin ang nagkusang magayos ng mga damit nitong ubang pinamili upang hindi pagpawisan si Kriza. Sa sunod ng ibang jewelries na magiging partner at babagi sa ibang mga damit na mga pinili mo.
Hindi yun tinanggihan ni Krisa o hindi siya nagreklamo dahil alam niyang trabaho lang yun ng sekretaryong inuutos ni Nick. Bigla niyang naisip ang kwintas niyang nasa pawn shop. Bagay sana yun sa suot niyang damit ngayon kung hindi niya lang isinanla. Maraming salamat. You're welcome, Miss Krisa. Bago tuluyang umalis ang sekretarya, ilang hagod pa ng tingin ang ginawa niya sa itsura ng dalaga. Ilang beses niyang binalikan sa isipan na nitong mga nakaraan ay palaging late sa trabahong abogado. Kinakabahan siya na baka makasanayan yun ng kanyang amo at may mga client na magreklamo. Sa bagay, sino ba naman ang pipiliing umalis ng bahay ng maaga kung ganun kaganda ang babaeng iiwanan niya? Baka nga tamad na tamad itong bumangon sa higaan. Hindi lang yon. Palagi na rin itong tulala na malamang ay iniisip ang babae. Napahinga na lang siya doon ng malalim, hindi naman niya pwedeng diktahan ng amo at baka siya pang tanggalan nito ng trabaho kaya shut up na lang siya dahil alam niyang iba ang tama ng amo sa dalagang kaharap niya. Ingat ka, sekretary, ngumiti lang iyon at tuluyan nang tumalikod. Nagkukumahog na umuwi si Nick, 7:00 na ng gabi. Malalaki ang mga hakbang at halos takbuhin niya na ang elevator. Kung pwede nga lang na gumamit siya ng hagdan para makarating lang kaagad ng penthouse, ay ginawa na niya kanina pa. Ang plano niya lang ay magpapalit lang siya ng damit at aalis na rin sila kaagad ni Krisa ng bahay. Sa elevator pa lang ikinalas na niyang suot na necktie at ilang botones na suot na polo shirt. Pagbukas niya ng pintuan at makitang dalaga ay parang nabatubalanin na doon ng abogadong napaawang ang bibig. Parang biglang nagbagong plano niya nang makita si Krisa na sa kanya'y matamang naghihintay. Hindi niya na magawang tanggalin ang mga mata niya sa dalaga na ang laki ng pinagbago ng maayusan ito ng pangmalakasan. Parang nakatingin siya ngayon sa ibang tao. Ibang-ibang aura ni Krisa ng mga sandaling iyon. Wow, ikaw na ba yan, Chris? Mabagal ang naging hakbang niya palapit sa dalaga na napatayo naman nang makita siyang pumasok ng pintuan. Bagay na bagay sa iyong damit. Dagdag niyan tumigil na sa harapan ni Krisa. Manghang-mangha pa rin. Tuluyan na niyang tinanggal ang iba pang botones ng suot niyang damit matapos na basain ng laway ang kanyang labi. Nakatuon pa rin ang kanyang mga mata sa mukha ng kaharap niyang dalaga. Ngumiti lang si Chris at inuumang ang itim nitong damit na gagawing pang ilalim. Sa gabing iyon ang suot niya ay black na damit, light brown na suit, saka brown vest na may partner na dark brown na manipis na necktie. Inihanda ni Krisa bago pa ito umuwi. Salamat, nihiyang tugon ng dalaga na bahagyang napaiwas ang tingin kay Nick. Napakaganda rin ng tie ng clip noon na may mga hiyas na nakalagay. May bahid na ng pagnanasang maitim na mga mata ni Nick na sa mga sandaling iyon inanatiling nakatingin kay Krisa. Bakit nakabihis ka na? Sa halip na tanggapin ang inabot niyang damit ay yun ang naging tanong ni Nick. Pinagbihis na nila ako ng damit kasi baka raw masira pang suot kong makeup kung mamaya ko pa yan gagawin. Napanguso na doon si Nick, halatang hindi niya nagustuhan ang kanyang narinig. Ganon, pala desisyon sila ah. Dapat tinanong na muna nila ako. Agad na pumulupot ang dalawang braso ng abogado sa katawan ni Krisa at inamoy nitong kanyang leg na may spray na rin na pabango. Hindi yun napaghandaan ng dalaga kung kaya naman mahina na siyang napairit. Maray napapikit ng marahang humaplos ang dalawang palad ng abogado sa kanyang magandang kurba ng katawan. Hindi niya alam kung kikiligin ba siya o ano habang ginagawa ni Nick sa kanya. Kilala niya sarili niyang mas lalo ba itong mahuhulog kahit na hindi naman ito hihilingin niyo na gawin niya. Nagkukusa na doon ang damdamin niya. Sobrang ganda mo, Chris. Alam mo ba yon? Bumubulong na tura ng abogado. Nanghina na doon si Krisa dahil parang hinigop itong kanyang lakas. Kung hindi lang siya nahihiya, kanina pa niya niyakap ng mahigpit ang katawan ng binata. Hindi niya yung ginawa dahil baka kusan pa sila humantong. Magpalit ka na ng damit, alis na tayo. Sige ka, baka malate na tayo. Utos ni Chris ang hindi na napigilan ng sariling yumakap sa leeg nito. Hindi siya binitawan ni Nick. Sa halip ay masumigpit pang yakap nito sa kanyang katawan na nagpainit pa pareho sa kanilang pakiramdam. Parang nagatungan pa nitong umuusok pa lang na kaninang pagnanasa ng isa sa kanila. Nick! Pilit nakuha niya ang atensyon nito kahit na alam niyang hirap na siya. Malilate ka na. Hinawakan po ng dalagang isang braso ni Nick at tinaas upang ipakita ditong oras sa relo niyang suot. Hindi yun pinansin ng binatang mas pinulupot pang kanyang mga braso sa katawan ng dalaga na para bang noon lang sila muling nagkita pagkaraan ng mahabang panahon. Pinapakita niyang sabik na sabik siya sa kanya. Binoon pa ng binatang mukha sa leeg ni Krisa, marahan ang hinalikan na yun habang palalim ng palalim ang paghinga niya. Bilisan na lang natin, Chris. Gusto ko pagbigyan mo na ako. Kung itong parang madali lang hinihingi. Promise, hindi nito maapektuhan ang suot na makeup mo.
Mabilis lang baby. Sige na, tara na. Napumulagat ang mga mata ni Krisa. Parang inutusan na siya nitong kumuha ng isang baso ng tubig kung makapag-ayang. Sa puntong iyon, unti-unti na naginit ang kanyang katawan. Hindi niya nakinaya pa. Hindi siya papayag. Susubukan niyang tumanggi. Hindi sa lahat ng panahon pagbibigyan niyang abogado doon. Pero Nick, sige na baby, please. Puna ng pagmamakaawang turan pa ni Nick na pinalamlam pang mga mata niya. Tutulungan na lang kitang magbihis ulit. Hindi ko tatagalan. Bibilisan ko lang. After nito'y aalis na tayo. Sige na. Muli pang hinalikan ni Nick ang leg ni Krisa na naging dahilan upang maglabas na rin ng init ang katawan ng dalaga na hindi na ron nakatanggi pa. Nang ibaba ni Nick ang zipper sa likod ng dress na suot nito ay wala na siyang nagawa kundi magpadala na lang dito. Magpatangay sa agos ng ginagawa. Nang matapos ay kapwa sila hinihingal, napaupo na sa sofa si Krisa habang hawak ang kanyang dibdib. Pagod na pagod siya at sa mga sandaling iyon ay ayaw na niyang lumabas. Kung hindi lang kinakailangan, inaya na niya sanang mahiga si Nick sa kama. Bihis na Chris, tinulungan siya ni Nick na muling isuot ang damit matapos ayusin ang sarili. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang diamond chain mula sa bulsa at marahang kinabit sa leeg ng dalaga. Do you like it baby? Kumikislap ang matang tanong niya habang nakaharap sa salamin. Ako mismong namili. Hinalikan ni Nick ang tuktok ng ulo niya at salitang tiningnan. Ang mukha nilang dalawa nakaharap pa rin sa malaking salamin. Marahang hinaplos yun ni Krisa. Hindi matanggal ang mga mata sa kwintas na yon. Nakikita niya ng kwintas ng diamanting iyon ay napakamahal na angkop para sa kanyang leeg. Hindi na naman niya mapigilan ang sariling kiligin. Ang ganda, gusto ko siya Nick. Umikot na siya at mahigpit na niyakap ang abogado. Malawak na ngumiti doon si Nick. Mabuti naman kung ganon. Tara na, late na tayo sa pupuntahan. Hawak nito sa magkabila niyang bewang. Ituloy na lang natin ito mamaya kapag uwi natin.